Ayan. Hello, good afternoon po. Welcome po sa lahat. So, ayan, bago tayo magsimula at habang naghihintay sa iba, mag-memory verse muna tayo. At yun po, no? Yung, yung paalala po natin nung nakaraang linggo, so, yun, wag na po talaga tayong tumulad sa ano tawag dito, pamamaraan no ng mundo, ng sanlibutan, at baguhin na po talaga natin. So, ayun. Okay, memory verse. Ako na muna mauna bilang Monday ngayon, no. Sige po. Simulan ko sa 66 books. Bibilisan ko na lang. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, 1-2, Samuel 1-2, Kings 1-2, Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentation, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Zephaniah, Haggai, Zechariah, Marakay, Matthew, Mark, Luke, John, Romans, Acts, Romans, 1 to Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1 to Thessalonians, 1 to Timothy, Titus, Philemon, Santiago, Hebrews, Santiago, 1 to Peter, 1 to 3, John, Jude, Revelation. 2 Timothy 3:16 and 17, ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa katuwiran upang ang tao ng Diyos ay maging ganap na sasangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. John 3:21, subalit ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang malinaw na mahayag ng kanyang mga gawa ay naaayon sa Diyos. John 3:16, sapagkat kayo na lamang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang kung ang sino may sumampalataya sa kanya hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. John 1:14, sa simula yung salita at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos at naging taong salita at tumahang kasama namin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatiang gaya ng sa natatanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. Romans 8:9, ngunit kayo wala na sa laman kundi nasa espiritu, yamang nanatili sa inyo ang espiritu ng Diyos. Subalit kung sino may walang espiritu ni Kristo, siya hindi sa kanya. 1 Peter 5:8, magpakatino kayo, magbantay kayo. Ang diablo na inyong kaaway ay tulad ng leong gumagalat umuungal at humahanap ng kanyang humahanap ng kanyang malalapa. 1 Peter 5:8. 1 Corinthians 12:3. Kaya't nais kong maunawaan ninyo na walang nagsasalita sa pamagitan ng Espiritu ng Diyos na nagsasabi, sumpahin si Jesus, at walang makapagsasabi, si Jesus ay Panginoon maliban sa pamagitan ng Espiritu Santo. 1 Corinthians 12:13. Subalit sa pamagitan ng isang Espiritu ay binautisman tayong lahat tungo sa isang katawan, maging Hudyo o Griego, mga alipin o mga laya, at tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. 1 Corinthians 12:3. Ayan. Okay po. So far, yun po yung mga memory verses natin. Sige, so next, ang laging kasunod ko si Tita Susan eh. Sige, Tita Susan, ikaw. Kahit verses na lang, Tita Susan. Hindi na yung 66 box. Bilisan ko lang din. Sige, go. Genesis, Exodus, Leviticus, Number, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 King, 2 King, 1 Chronicle, 2 Chronicle, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, Psalm, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentation, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Malakay, Zechariah, Malakay, Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, 1 Corinthians, 2 Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1 Thessalonians, 2 Thessalonians, 1 Timothy, 2 Timothy, Titus, Philemon, Hebrews, James, 1 Peter, 2 Peter, 1 John, 2 John, 3 John, Jude, Revelation.
Wala tayo nitong inahabol ah. 2 Timothy chapter 3 verse 16 and 17. Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasiyahan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagtutuwid at pagsasanay sa katuwiran. 17. Upang ang tao ng Diyos ay maging ganap at nasasangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. John 3:21 and 16. Ang lahat ng mga subalit ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang malinaw na mahayag ng kanyang mga gawain na ayon sa Diyos. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan at ibinigay ang kanyang tanging anak upang sino man sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. John 3:1-14 sa simula ay ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos. Ang salita ay Diyos. At naging tao ang salita. At tumahang kasama namin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Kaluwalhatian gaya ng sa tanging anak ng Ama na puspos ng biyaya at katotohanan. Puspos biyaya at katotohanan. Taga Roma 8:9. Ngunit kayo'y wala sa laman kundi nasa espiritu. Yamang nananatili sa inyong espiritu ng Diyos. Subalit kung ang walang espiritu ni Kristo, siya hindi sa kanya. 1 Peter 5:8. Magpakatino kayo, magbantay kayo. Ang dyablo na inyong kaaway ay tulad ng isang leon na gumagala at umuungol na humahanap ng kanyang malalapa. Corinthian na, 1 Corinthians 12:3. Ano yun? Kaya't nais kong maunawaan ninyo na walang nakapagsasalita sa pamamagitan ng Espiritu. Ng Espiritu. Tika lang At walang nakapagsasalita ng Andali. Kaya't nais kong maunawaan ninyo na walang nagsasalita sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos na nagsasabi, sumpain si Jesus. At walang nakapagsasabi, si Jesus ay Panginoon. Subalit sa pamamagitan maliban sa pamamagitan ng Espiritu Santo. 1 Corinthians 12:3. Sapagkat sa pamamagitan ng isang espiritu ay binautismuhan tayong lahat tungo sa isang katawan, maging Hudyo, Grego, alipin o mga laya. Tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. Wow, thank you po, Tita Susan. Ayan hinahamon yung mga anak. si Ate Ershad parang, Sige, pwede pa isa. Sino po ang mag-volunteer? 66 books plus yung 8 verses na atin pong minimemorize. Sige, quick lang. Pwede pa isa. Anyone? Bilis. Isa lang. Si Mami daw. Sige, ma'am. Go, ma'am. Mabaga lang. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, 1st, 2nd Samuel, 1st, 2nd Chronicles, 1st, 2nd Kings, 1st, 2nd Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Songs, Isaiah, Jeremiah, Lamentation, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, Malachi. Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, 1 Corinthians, 2 Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1 Thessalonians, 2 Thessalonians, 1 Timothy, 2 Timothy,
Titus, Philemon, Hebrews, James, 1, 2 Peter, 1, 2, 3, John, Jude, Revelation. 1 Corinthians 12:13. Sapagkat sa pamamagitan ng isang espiritu ay binautismohan tayong lahat tungo sa isang katawan. Maging Hudyo o Griego, mga alipin o mga laya, at tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. 1 Corinthians 12 verse 13. 3. 1 Corinthians 12 verse 3. Kaya't nais kong maunawaan ninyo na walang nagsasalita sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos na nagsasabi, sumpain si Jesus, at walang makapagsasabi, si Jesus ay Panginoon, maliban sa pamamagitan ng Espiritu Santo. 1 Peter 5 verse 8. Magpakatino kayo. Magbantay kayo. Ang dyablo na inyong kaaway ay tulad ng leong gumagala at umuungal upang na humahanap ng kanyang malalapa. Romans 8 verse 9. Ngunit kayo'y wala sa laman, kundi nasa espiritu. Yamang nananatili kayo sa espiritu ng Diyos. Subalit, kung ang sino may walang espiritu ni Kristo, siya hindi sa kanya. John 1 verse 1 and 14. Sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos. At ang salita ay Diyos. At naging tao ang salita at tumahang kasama namin. At nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Kaluwalhatian gaya ng sa tanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. John 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang tanging anak, upang ang sino mang sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. John 3:21. Tama? Subalit ang lumalapit sa katotohanan, ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw, upang malinaw na mahayag na ang kanyang mga gawa ay naaayon sa Diyos. 2 Timothy 3 verse 16 to 17. Ang lahat ng mga kasulutan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid at sa pagsasanay sa katuwiran, upang ang anak ng tao ay maging ganap, upang ang tao ng Diyos ay maging ganap, nasasangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Wow. Okay. Alright, thank you ma'am. So, bukas naman, ibang set naman, no? Tapos na kami. Sino ba kami? 4? Ay, 3 lang kami, no? Alright, bukas naman, no? Kayo naman, another 3. So, pasok na po kayo bago mag 4:30 para sa simula po ng 4:30 ay makapag-recite na po tayo. So, binibigyan din natin siya ng oras para po maging malinaw po sa lahat na yung pag-memorize po ng Bible verses ay isa din po yan sa mga mahalagang bagay na ating ginagawa. So, yun nga talaga yung pagbabago po talaga ng lifestyle na hindi natutulad sa mundo. Again, would like to remind everyone, no, kung wala pong importante na gagawin, hindi lang, baka po maano nyo ako no, na sa cellphone lang ako nakafocus. Hindi, sa lahat po ng bagay. Okay? So, yun po. Kami, nagwo-walking na kasi kami kasi nga tumataba na. Hindi, anyway, may nararamdaman na po. So, kailangan na talaga ng exercise. So, habang ginagawa namin yon, so nag-memory verse po kami. So, yun yung ginagawa habang naglalakad. So, memorize. So, hanggang sa mapaulit-ulit siya. So, sa lahat ng gagawin, kung may chance na makinig, kung may chance na mag-memory verse, gawin nyo po yun, no? So, kapag nasa bahay, doon na kayo mag-aral. Yun talaga, baguhin na po natin, no? At magpakatino na po tayo, no? At magbantay. So, yun ang gagawin natin sa pagbabantay. So,
magsisimula tayo. I am so excited to study these verses sa inyo mga kapatid. Napakaganda po ng parte na to. Ma-amaze ka talaga no, basta salita ng Panginoon. Lahat naman nakaka-amaze, no? Pero again, may mga tinuturo ang Panginoon, kaya na-amaze lang din po talaga ako. So na-amaze din po ba kayo nung inaral niyo po ito? Sino po yung na-amaze nung inaral nila? Woo! Yeah! Wala, kami lang. Hindi kayo nag-aaral na naman. Ano pong gusto nyo? Dad, ano yung sinasabi ni Pablo, Dad? Sa mga taga-Korinto? Ano sabi niya? Anong gusto nyo? Datnan ko kayo, ano yan? Ano yan? Yung papaluin ko kayo ng ano? Or di ba may ganong part po? Natatandaan yun kay Pablo? No? Yung inaano niya po yung mga taga-Korinto. Anyway, let's start. Basahin natin 15 hanggang 21 para magkaroon tayo ng overview. So, gusto natin marinig sino ba? Sino pwede magbasa? Sige, Ate Arshan, no? Matagal-tagal din namin na yung boses mo. Sige. Sige, Yana, ikaw. Sabi ganun. Ate Arshan, sige. 15 to 21. Lucas chapter 2 verse 15 to 21. Nang iwan sila ng mga anghel patungo sa langit, sinabi ng mga pastol sa isa't isa, "Pumunta tayo ngayon sa Bethlehem at tignan natin ang nangyaring ito na ipinaalam sa atin ng Panginoon." At sila'y nagmamadaling pumunta at kanilang natagpuan sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Nang makita nila ito, ipinaalam nila sa kanila ang mga sinabi tungkol sa sanggol na ito. At lahat ng nakarinig nito ay namangha sa mga bagay na sinabi sa kanila ng mga pastol. Subalit, iningatan ni Maria ang lahat ng mga salitang ito na pinagbulay-bulay sa kanyang puso. Pagkatapos ay bumalik ang mga pastol na iniluwalhati at pinupuri ang Diyos dahil sa lahat ng kanilang narinig at nakita ayon sa sinabi sa kanila. Makaraan ang 8 araw, dumating ang panahon upang tuliin ang bata. Tinawag siyang Jesus, ang pangalang ibinigay ng anghel bago siya ipinaglihi sa sinapupunan. Amen. Sige, salamat. So, yun po ating pag-aaralan sa hapon na ito. Tingnan natin kung matatapos natin siya or hanggang bukas. So, tayo po ay mag-pray muna, no? Manalangin tayo. Panginoon, ang aming lakas, aming Diyos, aming Panginoon, maraming salamat po sa panibagong linggo na iyong ipinagkaloob sa amin na bilang iglesia ay nagtitipon-tipon upang makinig at matuto mula po sa iyong salita. Ikaw po ang magturo sa amin sa pamagitan ng banal na Espiritu at patuloy mo pong bigyan ang bawat isa ng pusong puno ng pagkasabik at puso na ikinikiling lamang, Lord, sa iyong salita. Na Lord, sa pamagitan nito ay patuloy na mabago ang aming mga isipan at gaya po ng salita mo na hindi na po umayon sa sanlibutang ito. O Diyos, palakasin mo po ang bawat isa, suwayin mo po ang bawat isa, ituwid mo po ang bawat isa, at sanayin mo po ang bawat isa. Tamang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay po, so simula tayo sa verse 15. Now, para po hindi po tayo mawala, no? Para dyan lang kayo. Kung natatandaan niyo po, no, yung atin pong napag-aralan nung nakaraang linggo is patungkol po sa sino nakakatanda? Ito na lang para magkaroon tayo ng discussion. Sino nakakatanda? Ano yung tema ng binasa natin nung nakaraang linggo? Without reading, wag niyo tutuklapin yung mga Bible niyo muna. Gusto ko lang
marinig kung sino po yung nakakaalala. Ano yung parang tema, no? Nung nakarang linggo nating binasa? Magpakatino kayo. Sige, ano po? Last week, tungkol saan? Di ba, meron pong Santo. Espiritu Santo. Pinagmulan niya. Espiritu Santo. Ayan. So, Espiritu Santo po. Baka yung naano ni Lola, yung sa linggo. Hindi po, Lola, yung Bible study natin. Yung Monday to Friday. Nung nakaraang linggo. Ano yon? Di ba, merong dalawang character dun sa story. Sino yon? Yun ang tagpo ng Pastol at Anghel. yon. Pastol at Anghel. Okay, alright. Okay, so last week, yung atin pong napag-aralan is patungkol sa tagpo na kung saan ang anghel ng Panginoon ay nagpakita sa mga pastol at inihayag yung magandang balita sa kanila. Ano nga po yung magandang balita na sinabi ng anghel? Sinilang na si Jesus, yung makapangyarihan. Amen. So isinilang na si Jesus, no? Ito yung tatlong hindi ko talaga makakalimutan. Ang tagapagligtas, ang Kristo, ang Panginoon. So yung tatlong binanggit doon po, no? So okay. And then, kung matatandaan niyo po, nagpakita din po yung kaluwalhatian ng Panginoon, yung Shekinah glory, no? Shekinah glory at kasama po yung mga anghel. And then, pagkatapos po nun, ito na yung nangyari, verse 15. Iniwan na po sila. Alright? Verse 15. Nang iwan sila ng mga anghel patungo sa langit, sinabi ng mga pastol sa isa't isa, pumunta tayo ngayon sa Bethlehem at tingnan natin ang nangyaring ito na ipinalam sa atin ng Panginoon. Sige po, ano po yung mga natutunan po natin dito sa verse 15? Ano po yung mga nakikita natin dito sa verse 15? Una is alam nila yung yung City of David. Pinangalanan nila Bethlehem. 'Di ba? Ang sabi lang sa kanila ng anghel ay isinilang na sa sa lungsod ni David. And so dito pinangalanan nila yung lungsod ni David. That is yun po yung Bethlehem, no? So, di ba? Yun yung mga bagay na ma-observe din po natin, no? Sige, ano pa po? Anyone? Sige, Dad. Yun nga, pinapakita dito, no? Yung mga pastol. Parang wala silang pag-aalinlangan, no? Sa sinabi sa kanila ng anghel. Kaya pagkaalis pa lang ng anghel, sila ay nag-usap-usap na pupuntahan nila sa Bethlehem upang makita nila ang nangyari. So, ibig sabihin, wala silang pag-aalinlangan. No? Yun. Yun lang po. Okay, so pinapakita dito yung walang or hindi pag-aalinlangan ng mga pastol, no? Doon po sa inihayag sa kanila. Okay, that's one thing. Yes, tunay po yun. Tama po yung sinabi ni Daddy kanina, yung walang pag-aalinlangan. Pero gusto ko po i-highlight yon sa verse 16. Sa verse 16 ko po i-highlight yung sinabi ni Daddy, no? Pero for now, ano pa yung makikita niyo po dito? Yes, walang pag-aalinlangan. Ano pa po? Ano makikita niyo po sa response nila? Yes, walang pag-aalinlangan. Tama po yun. Again, i-highlight ko po yan mamaya. Ano pa?
Sa akin po, natupad na po yung propesya na dumating na ang tagapagligtas. Kasi Jesucristo, isinilang na yung tagapagligtas. Okay, yes, tama po. Ibig sabihin, pagpapakita na nangyari na po yung propesya, no? Kumbaga, titingnan na lang nila. Parang gano'n, no? So, nangyari na po. So, amen. During this time, nangyari na, ipinanganak na po ang Panginoong Jesus. Ewan ko lang kung umiiyak ba. But anyway, pinanganak na po, no? Sige, ano pa? Ano pa yung mga observe natin? I suggest tingnan nyo po yung sinabi ng anghel sa kanila para makita nyo po kung ano yung naging tugon nila. Nagpupuri sa Diyos at sa kadakilaan, sa kanyang kadakilaan. Amen. Mababasa natin yan, no, sa verse 20. Na yung sinabi ni Lola Lita. Sa verse 20, nagpuri po sila para po sa kadakilaan, no, at kaluwalhatian ng Panginoon. Mamaya bibigyan din natin ng pansin yan, yung pagpupuri nila sa Panginoon. By the way, to give you a heads up, ito pong mga tagpo dito sa babasahin natin, ito po yung mga dapat. Take note ha. Ito po yung mga dapat na nagre-reflect din, or ibig kong sabihin, ito rin po yung mga bagay na dapat nakikita din sa buhay ng bawat isang mananampalataya. So, bawat isa sa atin, dapat matuto po tayo sa mga naging reaksyon ng mga pastol at sa mga nangyayari dito. Ito po dapat ang nakikita sa bawat mananampalataya. So again, magkakaroon po tayo ng x-ray ngayon, no? X-ray. Pag sinabi ko pong x-ray, check up natin yung ating mga sarili. Again, kasi the word, alam niyo po ba, ang isa po sa description ng salita ng Panginoon is mirror. Kumbaga, mirror, no? And ibig sabihin, ipapakita talaga kung kumusta ba tayo. Okay? So, sa pagpapatuloy ng mensahe ng Panginoon kahapon, nung Sunday, ngayon, papatuloy natin yung x-ray, no? Yung para magamot po tayo. Okay? So, again, una, ano pang nakita nyo po? Sige, ako na lang po, no? Kung papansinin nyo po, kung babasahin nyo po yung verse 10 at 12, tingnan nyo po yung sinabi ha. Sabi ko nga po kanina, tingnan nyo yung sinabi ng anghel sa kanila. Verse 10 and 12. Ito ha, makinig kayong mabuti sa sinabi ng anghel. Sabi ng anghel, huwag kayong matakot. Sapagkat narito, dala ko sa inyo magandang balita ng malaking kagalakan para sa buong bayan. And 11, sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa lungsod ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo, ang Panginoon. And verse 12, ito ang magiging palatandaan ninyo. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na balot ng lampin at nakahiga sa isang sabsaban. Yan po yung full statement ng anghel. And in verse 15, ano po yung naging tugon ng mga pastol? Pumunta tayo ngayon sa Bethlehem at tingnan natin ang nangyaring ito na ipinaalam sa atin ng Panginoon. So ano po yung mapapansin nyo po sa sinabi at sa naging tugon ng mga pastol? Agad po silang nagpunta doon sa lugar na kung saan ipinanganak ang Panginoong Jesucristo para ibalita yung sinabi sa kanila ng anghel. Okay? So tama po yun. Kumbaga pumunta talaga sila. Even hindi lang sila pumunta, pinahayag din nila kung ano po yung sinabi sa kanila ng anghel. Yes, mamaya bibigyan po natin yan ng pansin ulit, no? Pero, okay, let me tell you this. Kung papansinin niyo po sa binasa natin sa verses 10 and 12, wala pong sinabi ang anghel na puntahan. Wala po silang sinabing ganun. Wala. Ang tanging ginawa lamang ng anghel, pinaalam sa kanila. Ipinanganak na. Saan? Sa lungsod ni David. Ano ang palatandaan? Nakahiga sa sabsaban. That's it. Wala na sinabi, pumunta kayo doon. Hindi nila sinabi na pumunta kayo doon. But inihayag lamang ang katotohanan sa kanila. Pero tingnan niyo po yung naging reaction ng mga pastol. Anong sabi nila? Pumunta tayo. You see? Pumunta
tayo. Dito talaga natin makikita na ang isang taong tunay na nahayagan ng katotohanan, kahit sabihin lang, marinig mo lang talaga yung katotohanan, ito ay magdudulot sa iyo upang tumugon, hindi lang sa salita, but sa gawa. Yung action, kumbaga, na hindi na pinipilit. Wala, hindi, di ba? Pansinin nyo, hindi sinabi na, sige na, pumunta na kayo doon. Di ba? Pero dito natin makikita talaga yung puso na inihahanda ng Panginoon. Why? Bakit ko po sinabing puso na inihahanda ng Panginoon? Kasi mamaya makikita po natin na itong nangyari dito, ito po ay naisulat na at ito ay naisa sa katuparan na lamang. So ako po kanina, kahapon, mula kahapon hanggang kanina, nung nag-aaral ako nito, actually kahapon lang, kasi kanina yung Psalms naman inaaral ko. Kahapon, nung inaaral ko to, sabi ko, ano talaga, no? Mali talaga na sabihin na depende sa tao kung tatanggap sa Panginoon. Alam nyo bakit? Hindi yun tama. Kasi ito pong nangyayari sa atin ngayon, lahat ng ito, katuparan na lang po ito ng naisulat na bago pa man magsimula ang lahat. Ibig sabihin yung mga nangyayaring ito ay katuparan na lamang kung ano na po ang itinakda ng Panginoon. So, tingnan nyo po ano naging reaction ng mga pastol. They willingly. Kaya nga, di ba, natatandaan ko, sabi din ni Kuya, sa ating pag-evangelism, huwag kayong gagamit ng kung anong-anong, di ba, yung mga palugaw, yung mga parigalo, yung mga Yes, totoo po talaga yan. May nakita po akong ministry. They are growing, dumadami sila, and isa po sa kanilang pamamaraan is yung palugaw, no? So pumupunta yung tao kasi sa lugaw, no? So sabi nga doon, kapag naghahayag tayo ng magandang balita, katotohanan ang sabihin mo sa kanila. Kasi ang mga taong pumunta diyan dahil sa katotohanan, hindi dahil sa ano pa mang bagay. No? And yun din ang nangyari sa mga pastol. They heard the message from the Lord and they responded. Hindi na sila pinilit, no? Kaya nga 'di ba, laging sinasabi ng Panginoon, makinig ang may pandinig. You see? Bakit? Kasi ang mga tutugon lamang yung mga binigyan ng pandinig. But anyway, one thing na gusto ko pong ipaalala sa bawat isa, sa mga taong pinapahayagan ng katotohanan ng Panginoon, sila po talaga ay tutugon at yung tugon na iyon ay may karampatang aksyon. Hindi talaga yan, kumbaga magiging kompleto po talaga yan sa buhay ng isang tao. And amazingly, tingnan natin paano nag-develop yung nangyari sa mga pastol. No, grabe, nakaka-amaze po talaga. So, that's verse 15. Naintindihan niyo po ba yon? O baka may dadagdag po kayo sa verse 15? And by the way, kung mapapansin niyo po, sinabi yun ng anghel sa kanila, di ba? Pero ano pong sabi ng mga pastol? Tingnan natin ang nangyaring ito na ipinaalam sa atin ng Panginoon. You see? Although anghel ang naghayag sa kanila, pero tingnan niyo po paano nila yun tinanggap. Paano nila yun tinanggap? Ang ipinaalam sa atin ng Panginoon. No? So dito niyo makita how they recognized na yung mensahe na yon ay galing sa Panginoon. Okay? Gaya nga ng sabi, kami pag nag-usap kami ni Kuya, tunay talaga tol, no, mararamdaman mo talaga kung sino yung tumatanggap ng katotohanan at hindi. Mararamdaman mo talaga kapag pag nasa katotohanan ka, malalaman mo talaga kung yung bagay na yon ay ayon talaga din sa katotohanan. No? Kaya tingnan nyo po ano naging reaksyon ng mga pastol. Hindi nila sabi ng anghel. But they claimed na ito po ay galing sa Panginoon. This is a direct revelation from the Lord Himself. Diba? No? So, again, sana ganun din po ang nangyayari sa bawat isa. Kung kayo man po ay nakikinig sa Bible study, kung kayo man po ay uma-attend ng Lord's Day Worship Service, hindi nyo po sana maisip na, wow, ang ganda ng mensahe ni Kuya Ryle. Hindi po ganon, no? But
ang totoong nahayagan is they will recognize na yung lahat ng iyon ay galing at mensahe ng Panginoon at hindi kailanman nagmumula sa isang tao. Okay? So, it's from the Lord. It's from the Lord. Okay? So, kaya, di ba minsan no, may mga tao na nagagalit sila sa tao kapag inihayagan sila ng katotohanan. Bakit po? Kasi, ang lagi nilang iniisip, yun ay salita ng taong iyon. Pero ang tunay na nakakaintindi ng katotohanan, di ba? Mare-recognize nila na yun ay galing sa Panginoon. Kaya nagkakaroon talaga ng tunay na pagtalikod. 'Di ba? Kaya nga 'di ba sabi sa salita niya, ang kapighatian na nagmumula sa Panginoon ay nagdudulot ng pagtalikod. Pero yung sorrow na nagmumula sa mundo, it will lead to death. 'Di ba? Okay? So recognizing, dito nyo po, one of the example na, ito rin, isa sa bagay na makita natin dito, narinig talaga nila yung tinig ng pastol. Okay? Narinig nila yung katotohanan. You see? Narinig nila yung katotohanan. They recognize it's from the Lord. Ito ay mula sa Panginoon. Okay? Kaya hindi sila tumitingin sa anghel, hindi sila tumitingin sa tao, but tumitingin sila sa Panginoon. So sana ganun din po nangyari sa inyo. Kapag sa tuwing nakakarinig po kayo ng salita, or lalong-lalo na kapag nakakarinig kayo ng mga salita na pagsasaway at pagtutuwid, naway ma-recognize nyo na yun ay ang salita ng Panginoon. Kasi kapag ang nakita nyo po ang tao, may inis lang kayo sa tao. Kapag ang taong nakita nyo, magagalit lang kayo sa tao. Kapag ang taong nakita nyo, ang makikita nyo kung paano niya to sinabi, kung paano niya yun dineliver, yun makikita nyo. Pero if you recognize it from the Lord, sa Panginoon talaga kayo tutugon. You will repent. Diba? And in verse 16, ito na yung action talaga. The action. Verse 16, at sila'y nagmamadaling pumunta at kanilang natagpuan sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Okay, ano po yung makikita? Ano po yung napag-aralan niyo po sa verse 16? Ayun, nakita nila. Sige, ano pa yung sa verse 16? So habang nag-iisip kayo, una, no, verse 15. Ang sabi ko nga kanina, ito ang sumasalamin sa kung ano talaga ang tunay na mananampalataya. Una, he recognizes the voice of the Lord. Yan, okay? Ang tunay na binuhay, naririnig niya talaga ang salita ng Panginoon. Okay? Nakakarinig yan. Hindi yan bingi. Dili na bungol. Di ba? Dili gyud na bungol. Hindi yan bingi. Naririnig nila yan. Okay? Naririnig nila ang salita ng Panginoon at tumutugon sila. Tumutugon sila. Okay? Yan ang isa sa takda ng tunay na mananampalataya. Again, ulitin ko, naririnig nila ang salita ng Panginoon at tumutugon sila. Okay? Pangalawa, verse 16. Okay, kayo muna. Ito, amazing to, verse 16. Napaka-amazing ng verse 16. Anyone, yung mga nag-aaral po. Verse 16. Jamie, sige na. Yung word na nagmamadali silang pumunta. Kasi, kumbaga, kasi yung pinaka-setting nung time na yon, gabi siya. Kumbaga, yung mga shepherds, inaalagaan niya yung mga sheep niya, kumbaga. Binabantayan nila kung kung may mga thieves ba or may mga, kunya siguro yung mga wolves, mga ganun, or mga pwedeng kainin yung mga sheep nila. Pero makikita natin dito, nagmamadali sila. Ibig sabihin, wala silang atubili na
pumunta agad sa kinaroroonan ng Panginoong Jesus. Kumbaga, hindi na nila minind, kumbaga, yung mga sheep na, syempre, pinapahalaga nila yun. Kumbaga, in a worldly, kasi kailangan nila. Pero, makikita din dito yung katulad nung sinabi ni Jesus sa mga apostol na, dito, yung hali kayo, kumbaga, at gagawin ko kayong fishers of men. At ganun, kumbaga, ganun din yung nangyari dito sa mga shepherds. Amen. Kaya nga sabi ko po kanina, yung sinabi ni Daddy, di ba, hindi sila nag-doubt, no? Ito po yung patunay. Hindi lang siya, alam nyo, hindi lang siya katang-isip. Hindi lang siya katang-isip. But makikita nyo talaga dito, although it is not written, pero tingnan nyo, yung pagkakasulat ng Espiritu Santo, at sila'y nagmamadaling pumunta. Sino dito yung laging nagmamadali? Anong usually na nangyayari sa inyo? May nakakalimutan kayo, di ba? Di ba? Pero dito, iba ang nangyayari sa kanila. Nagmamadali sila with the intention na iwan yung mga pinapastol nila. Bakit sila nandun? Di ba, tinan nyo? A very wonderful setting. Bakit? Gabi. Di ba? Specifically, sinabi sa salita ng Panginoon, gabi. Isang gabi. Maliwanag ang buwan. Di ba? Isang gabi. What does it mean? Kailan ba umatake ang kalaban? Kailan umatake ang mga magnanakaw? Kailan umatake ang mga wolf? Di ba? Gabi. So, during that time, napaka-importante na may pastol. Napaka-importante na may mag-ingat sa kanila. At alam niyo po ba anong ginagawa ng mga pastol? Dahil nga gabi sila nagbabantay, pag sa gabi sila nagbabantay, ano po sila niyan? Rotation yan sila. Okay? Sige, tulog ka muna 2 hours, ako muna. After 2 hours, gisingin kita, tulog ako, ikaw naman magbantay. Para sila, attentive sila. Para hindi sila inaantok sa pagbabantay. Pero nung narinig po nila ang mensahe ng Panginoon, what did they do? Kasi bago po dumating ang anghel, ano yung importante sa kanila? Bilang pastol, ano yung pinaka-importanting bagay sa kanila? Na maingatan yung mga tupa. Diba? Pero tingnan nyo po yung conversion. Tingnan nyo po yung pagbabago nila. Suddenly, sabi nga ni Stephen Lawson, repentance is sudden. Being a new creation, sudden yan. Mali talaga iniisip ng mga tao na, paunti-unti. No. Being a new creation, sudden yan. Kaya tingnan nyo ano nangyari sa kanila. From being protective, being shepherds. Diba? Being shepherds themselves, pinoprotektahan nila yung mga tupa. That's it. That's their lives. Yun yung buhay nila. But nung narinig nila yung katotohanan ng Panginoon, what happened to them? Sila'y nagmadaling pumunta. Hindi na po sinabi dyan, tumawag muna sila ng backup, pinabantayan yung mga tupa. Hindi po sinabi niyan, dinala lahat nila yung tupa. But anong sinabi po dyan? Sila'y nagmadaling pumunta. Anong pinapakita nito? Ito po ay sumasalamin sa kung ano nga po ang tunay na alagad ng Panginoon. Sa tunay na sumusunod sa Panginoon. Meron po ba kayong naaalala na parang katulad? Yon, sinabi na po ni Jamie kanina. Gaya ng pagtawag ng Panginoong Hesus sa mga apostol, sa mga disipulo niya. Ano po yung ginawa ng mga disciples nung tinawag sila ng Panginoon? They left everything. Iniwan nila ang lahat. In which yun din po ang nangyari sa mga pastol. They left everything. Bakit? Kasi they found, nakita nila yung treasure na mas higit pa doon sa kanilang pinapahalagahan. Diba? And not only that, nagmamadali.
Di ba? Naririnig niyo yung salitang nagmamadali? Hindi sila yung, ay, aral na naman. Ay, si kuya may pinapabasa na naman. Ay, si kuya may ganito na naman. Diba? But sila, ano po reaction nila? Sila'y nagmamadaling pumunta. A very good adverb na ginamit. Nagmamadali. Nagmamadali. Alam niyo po ba anong kabaliktaran ng kabaluktutan na to? Binabasa ko to kagabi. Basahin ko po para sa inyo. Mga Kawikaan, verse 6. Isa ito sa mga kinakamuhian ng Panginoon. Isa ito sa mga kasuklam-suklam sa Panginoon. Mga Kawikaan, chapter 6, verse 18. Mga paang sa kasamaan ay nagmamadali sa pagtakbo. The very opposite. Ano yan? Mga paang sa kasamaan ay nagmamadali sa pagtakbo. The very opposite of the pastol. Yung mga pastol. Saan sila nagmadali? Tingnan ang katotohanan. Masilayan ang katotohanan. Sundan ang katotohanan. Kapatid, ikaw, saan ka magaling? Saan ka magaling? Saan ka mabilis? Diba, sabi ko nga po kanina, X-ray, no? Let's examine ourselves. No? Kapag papabasahin, kapag papaaralin ng salita, tagal-tagal. Pero kapag tinawag ng kaibigan, no? Uy, ma, mamaya na ako maghugas. Ba? Ay, absent muna ako sa work. Punta kami dito, ganyan. Pero pag may activity, ay, may work kasi ako, kuya. Diba? Pag sa school, di absent yan. Pero pag may isang pagkakataon na maka-attend, no, ng mga conferences for your spiritual learning, kuya, may ano kasi kami, may pasok. Pero pag may outing ang family, teacher, absent muna ako, ha? You see? Nakikita niyo po yung kaibahan, no? Pero dito sila'y nagmadaling pumunta sa kung ano man yung inihayag na katotohanan. Pero ito po isang bagay lang na sana magpa-encourage sa inyo. Kanilang natagpuan ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Ano pong ibig sabihin yan? Kanilang natagpuan ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Ano pinapakita po dyan na part? Yan part na yan. Ang sanggol na natagpuan ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. What is it? Ano yan? Nakita nila ang katotohanan. Amen. Nakita nila yung katotohanan. Kasi yun ang sinabi sa kanila ng Panginoon. Ito ang magiging pananda. Ano ba yung word talaga? Pananda ba? Senyales? Ano nga yan? Palatandaan. Ito ang magiging palatandaan sa inyo na totoo ang sinasabi ng Panginoon. Makikita nyo ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. And look, ano po ang kanilang nakita? Ano yung natagpuan nila? Ang sanggol ay nakahiga sa sabsaban. Ibig sabihin, ito ang pagpapakita sa atin na tunay po ang sinasabi ng Panginoon. Pawang katotohanan lamang ang sinasabi ng Panginoon.
So ano po ang dahilan natin upang hindi tumugon? Alam niyo yon? Ano po yung dahilan? Bakit? Well, hindi ko po kayo inaano kasi ako, I've been there, no? 'Di ba? Ano yung dahilan natin para hindi sumunod sa Panginoon? Pero pinapakita na diyan, napakarami na nating nabasa na tunay ang salita ng Panginoon. Pero ano yung bakit, no? Bakit hindi pa rin tayo naniniwala? And so, patuloy pa rin tayo na sinusunod yung sarili nating kagustuhan, sarili nating ganito ganyan. 'Di ba po mga kapatid? 'Di ba? So what's the reason to disobey? Kung totoo naman pala ang sinasabi ng Panginoon. Alam nyo, ganito talagang mundo, no? Ito lang i-relate ko lang po siya sa relationship. Pansin nyo po ba yung mga nasa relationship, binubugbog na sila, makailang beses na pong nambababae yung lalaki, or baliktad, makailang beses na nanlalalaki yung babae. Pero pansin niyo po ba't hindi sila umaalis? Yung nananatili sila doon, no? Nananatili sila doon. Sasabihin lang ng lalaki or ng babae, di na talaga ulitin. No? Pero nandun pa rin sila. They stay, no? No? Napansin niyo po 'yan sa mundo. Pero pagdating sa salita ng Panginoon, na tunay ngang tunay, hindi makapag-stay. Binabaliwala pa. Mas gusto pa yung salita ng mga tao na puro kalokohan, puro kasinungalingan. Diba? Doon pa mas naniniwala. Napapansin niyo po yun, mga kapatid, no? Sa salita ng tao, paniwalang paniwala tayo kahit ilang beses na niloloko. No? Kapag sinabihan ka, sa pagkatapos na ng 3 buwan, times 5 na yung ininvest mo. Ala, utang tayo sa bangko para lang mag-invest na malaki. Di ba, Dad? Invest agad tayong laki, no? Kasi pinangakuan ka after 3 months, bawi mo na yung puhunan mo, no? Imagine, nag-business ka, 3 months lang, bawi na. Di ba? Pero sa salita ng Panginoon, bakit ang bagal nating tumugon? Bakit ang bagal nating sumunod? Di ba? Sabi nga sa salita niya, no? God is not a man that he should lie, nor a son of man that he... Ano yun? Nakalimutan ka na. Magandang memory verse din po yan. Okay, dagdag po yan sa memory verse natin. Tawa sila, tawa. Yan ang gusto ko, natutuwa kayo kapag may dagdag na Bible verses. Thank you po talaga sa lahat ng tumawa nung sinabi kong dagdag. No? Ako natutuwa ako kapag nakikita ko na natutuwa sila pag may dagdag. No? Thank you po, Tita Susan. Thank you, Ara Joyce. No? Tuwa si Ara Joyce. Thank you, Jamie. Ma'am, no? Dad. Sa mga tumawa dyan. Okay? Nakalimutan ko lang po yung verse, pero magandang verse po yun. But anyway, sa pagtatapos po natin, mga kapatid, no? Ito ay ano po talaga, check po sa atin, no? Check, no? Examine ourselves na ang mga nahayagan talaga ng katotohanan, they will really respond, no? Tutugon sila at yung tugon nila, action talaga. Kabalikat talaga ang action. At hindi lang po yan may action, but punong-puno po yan ng determinasyon at intention. Di ba? Makita nyo, nagmadali sila. And one thing also, and ito rin po sabi ng Panginoon, no one comes after me if sila po ay hindi sinusurrender ang lahat. Tatandaan niyo yun? Hindi na natin ito nagagamit na verse, no? Pero tatandaan niyo yung verse na yun. If you want to be my disciples, if you love your blah 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 more than me, you cannot be my disciples. And it is true. Nakita niyo po. 'Di ba? Yung unang mahalaga sa mga apostol, iniwan po nila 'yon dahil naunawaan nila na ang sanggol sa sabsaban ang tanging mahalaga para sa buhay nila. 'Di ba?
So kapatid, sa mga nakikinig din dito, no, ito po yung normal Christian life. The normal Christian life surrenders everything to God. No? Surrender po talaga. Okay? And they believe kung ano po ang sinasabi ng Panginoon. At ito pang maganda. Matatagpuan niyo po talaga na totoo ang salita ng Panginoon. Gaya ng natagpuan ng mga pastol sa sabsaban yung sanggol. Ganon din po ang mga bawat mananampalataya. Makikita nila, matatagpuan nila yung katotohanang inihahayag sa kanila ng Panginoon. So mga kapatid, kita-kita po tayo sa langit. Matatagpuan natin. Tayo mabubuhay muli. Di ba? Yan ang sabi niya eh. Di ba? Ito lang dagdag ko lang po bago magtapos. Alam niyo po ba bakit gaano ka determinado yung mga apostol na kahit sila'y mamatay? Alam niyo po ba ng dahilan? Ano? Ano po yung dahilan? Bakit gano'n na lamang sila na okay lang mamatay? Hindi sila takot mamatay. Why? Sino po makapagsabi? Bakit? Sige, Dad. Bakit, Dad? Sapagkat umaasa sila na sila makakapiling nila ang Panginoon. May isa pa. May specific pa, Dad. Yes, makakapiling nila kasi sila ay ano po yung buhay na pag-asa na sinabi ni Pedro? Mabubuhay. First fruit. Clue. First fruit. Unang bunga. First fruit. May first fruit. Si Jesus ang unang bunga. Ibig sabihin, ano nangyari kay Jesus? Siya ay sige, sagot. Sige. Siya ay nabuhay. Yes, siya ay nabuhay muli. The reason why the apostles were not afraid to die kasi alam nila sila ay mabubuhay muli. Gaya ni Jesus na nabuhay muli. That's their living hope. That's their living hope. And ang ibig sabihin kasi kapag nabuhay kang muli, you will be with God. You live for eternity. Okay? By the way, yung mga patungo po sa kapahamakan, mabubuhay din po silang muli. Mabubuhay din po silang muli. Kaya lang, mabubuhay sila para habang buhay mamatay. Yun ang kanilang pupuntahan. Pero tayo, mabubuhay muli upang magkaroon ng tunay na buhay. That's for the believers. We praise God for that. At yun ang ating matatagpuan. Kasi yun ang sinabi ng Panginoon. So bakit ka mamumuhay na sa mundo? Ito nga lagi ngang last na lang po talaga. Lagi kong naririnig sino ba yung nagsasabi nito na if ikaw patungo ka ng sa walang hanggan, mamuhay ka na nakahanda na doon para sa walang hanggan. Ibig sabihin, huwag kang mamuhay ayon sa mundo. Kasi kung namumuhay ka ayon sa mundo, you are living for temporary things. Di ba? Kung namumuhay ka ayon sa mundo, namumuhay ka para sa mga bagay na panandalian lamang. Pero if namumuhay ka na hindi ka sumasang-ayon sa mundong ito, namumuhay ka para sa walang hanggan. So kung pa-FB ka pa rin, social media, phone, hobby, things of this world, you're just preparing yourself just like the rest of the world. Yun ang ginagawa mo. Di ka naghahanda para sa walang hanggan. Ba? Pero if you will leave everything, bagay dito sa mundo, ibig sabihin nun, naintindihan mo at naunawaan mo, saan ka papunta? Hindi sa moon. Hindi to the moon. Okay? Hindi to the moon ang punta mo. You're heading for eternity. Eternity bound po tayo mga kapatid. Sa lahat ng iniiwan ang mundo. Eternity bound tayo. And it's all by the grace of God. Hindi po yan natin magagawa kung wala po ang habag at pagbubuhay ng muli ng Panginoon sa atin. Okay, thank you po sa lahat ng mga
nakasali. So magpapatuloy po tayo bukas. So bukas po ha, yung another set ng memory verse. Wag po kayong magpa-late bukas, no? Simula tayo 4:30 agad. So yun lamang po, praise God for His word and sa reminder niya. So tayo po'y manalangin muna para sa pagtatapos. Panginoon, maraming salamat po sa iyong salita. At salamat Lord sa habag na iyong ipinakita sa mga pastol na ito. Tunay ngang sila ay mababa sa mata ng mundo, sa mata ng sanlibutan. Sila ay mga hamak na tigalaga lamang ng mga tupa. Pero pinakita mo po Panginoon na sila ay pinahalagahan mo. At ibinigay mo sa kanila ang tunay na buhay at tunay na pinanggagalingan ng tunay na buhay. At ipinakita mo sa kanila na ikaw ay tunay na Diyos dahil lahat ng sinabi mo sa kanila ay tunay at yon ay naging patunay na ikaw lamang ang tunay na Diyos. Maraming salamat Panginoon dahil sa bawat isa din na nakakarinig ngayon. Ipinahayag mo din ang iyong sarili at sa bawat binuhay mo din Panginoon. Salamat dahil tutugon din ang bawat isa. Iiwan kung ano man po yung dating mahalaga sa amin na parte ng aming mga lumang kami. But sabi mo nga sa iyong salita, kami bagong nilalang na. At ang aming mga pagmamadali ay hindi na para sa kasamaan, but pagmamadali upang sundin at makita ang iyong katotohanan. Salamat o Diyos dahil lahat ng ito ay habag mo lamang. Salamat dahil makakarinig ang bawat isang binigyan mo ng pandinig. At pupurihin ka o Diyos. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Okay. Thank you po, no? So, bukas po, kita po tayo ulit. Brother Bible Study. Sa mga nanonood sa FB, thank you. See you. Bye-bye.